Pride. Ang title po, The Killer Pride. The Killer Pride. Sabi po ng text sa Proverbs chapter 16, verse 18, Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So, ayan po yung pinaka-main text natin. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kaya naman kapatid, ang pride ay napakahalagang mabantayan natin sa ating mga buhay. Dahil kung ito ay hindi natin mababantayan, sabi nga ng text, distraction ang ating aabutin. Kaya ang title ng ating message for today is The Killer Pride. Ang mga manifestation po ng pride, para malaman po natin, according sa Biblia, ito po ay haughty, high-minded, and hard-headed. Yung haughty, ito po yung mayabang, high-minded, ito po yung mapagmataas. At siyempre, yung hard-headed, ito po yung matigas ang ulo. So bilang isang Kristiyano, hindi po dapat makitaan tayo ng mga manifestation na ganito. Dahil ito po, mga kapatid, ay manifestation ng pride. At tulad ng sinabi natin at ating title, ang pride ay killer. Sa usapang Kristiyano, tayo ay hindi dapat pumapatol sa kawikaan ng mundo na ang sinasabi po ng mundo ay hindi bali ng mayabang basta't may pagyayabang naman. Tama. Ayun po ay kalakaran o panuntunan ng mundo. Sa Batanggenyo naman, hindi na baling mayabang, basta't ay di bali nang maubos ang yaman, wag lamang ang yabang. So, ayun po yung mga kawikaan ng Batanggenyo. Ibig sabihin nito, sa usapang Kristiyano, ang pagiging proud o ma-pride ay hindi dapat mahayag sa ating buhay. Dapat tayong maging aware sa manifestation ng pride dahil pag hindi natin ito nabantayan, papatayin tayo nito. And even sa last days, sabi po ng Biblia, nasa last days na po tayo ngayon, sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. So ito po ay isang pananaw ni Apostle Paul na sa last days ay ito ang magiging attitude ng mga tao sa mundo. And since tayo po ay nasa last days na, maraming tao po sa mundo ay mapagmataas. Kaya naman, ang objective ng ating message for today ay bantayan natin ang ating mga sarili na ang mga manifestation ng pride ay hindi dapat sakupin ang ating buhay. Alam niyo po, may mga iba't ibang bagay na dapat muna nating intindihin sa isang tao bago tayo mag-conclude sa kanyang karakter kung meron ba siyang manifestation ng pride. May iba't ibang tao po kasi ang nagkakarakter, ang manifestation ng pride sa isang tao. Merong tao na malumanay magsalita, pero deep within sa kanyang pagsasalita ay maririnig mo at mababakas mo na may kapalaluan at kataasan ang nilalaman ng kanyang salita. Meron din naman mga tao na sa bungad pa lang ay kita na kagad natin na mayabang. Meron ng mga tao na sa forma pa lang makikita mo na
na mayabang ang forma. At meron din naman mga tao na simple lang, pa-t-shirt lang, tapos naka-coat lang, pero hindi mayabang. Diba? Amen? Amen. Ako ba yun? Gusto ko lang po ipagyabang sa inyo na hindi ako mayabang. Ayun po kasi ang manifestation ng proud man. Yung nagyayabang at yung lagi po nating iisipin mga kapatid na ang isang tao ay hindi niya alam na siya ay humble. Pag ang isang tao nagsasabi na siya ay humble, mayabang po yun. Amen. Kaya mas mabuti na nasabihin ng isang tao na mayabang siya. Hayaan natin na ang ibang tao ang magsabi kung ano talaga ang status ng kanyang karakter. Amen? Amen. Punta tayo sa ating point number 1. Number 1 point, kaya ang pride ay tinawag na killer o killer ang pride because of it is deceptive. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 3, "For if any man thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself." So mga kapatid, ang pride po ay nakakaloko sa sarili mo. Niloloko ng isang tao ang kanyang sarili kung sinasabi niya na siya ay mas angat sa iba. Ayun po ang sabi ng Biblia at hindi po ako nagsabi noon. Tulad ng binasa natin sa Galatians chapter 6 verse 3, "For if any man thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself." Ang pride po kasi ito po yung self-centered karakteristik ng tao. Yung gusto niya laging ang spotlight nakapokus sa kanya at gusto niya yung mga bagay na kanyang ginagawa ay laging pinapapurihan at binabanggit ng ibang tao. At lagi itong ipinapamuka na magaling siya o angat siya sa iba. The prideful person is self-deceived. Kagaya po ng ating point number 1. At yung binasa po natin doon sa Galatians chapter 6 verse 3, ang context po ng Galatians chapter 6, ito po ay pagpapaalala ni Apostle Paul sa simbahan o sa mga Kristiyano during that time na huwag silang mapagmalaki sa kapwa nila Kristiyano. Tingnan nga natin, Jaya, sa chapter 6, 1-3 lang, basahin natin. Ang context po kasi ng Galatian ay ang ini-impose o pinapaalala ni Paul, Apostle Paul, ay magtulungan ang kapwa Kristiyano. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 1, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted." Verse 2, "Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ." Bago pumasok yung verse 3. Kaya sinabi niya sa verse 3, "For if any man thinks himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself." Kapatid, ang gusto pong ipaliwanag ni Apostle Paul sa chapter 6 ng Galatians, ay huwag nating ipagmalaki huwag nating ipagmalaki ang ating mga sarili sa kapwa natin kapatid sa pananampalataya kung tayo ay mas nakakaangat sa buhay. Kung meron pong mga kapatid na naliligaw ng landas, ang sabi po ng text na binasa natin ay i-approach natin na may pagpapakumbaba. Hindi po yung agad nating ginajudge or agad nating inuusgahan yung kanyang pagkatao. Dahil ang pride po, mga kapatid, ay talagang deception sa buhay ng isang mananampalataya. Though ang mga unbeliever, hindi na natin pwedeng questionin ang mga unbeliever, ang pino-point out lamang natin dito ay yung buhay ng mga mananampalataya na hindi tayo dapat magpadaya sa ating sarili.
Amen? Alam niyo po ba kung saan galing ang pride? Ang pride po ay tumutukoy sa ating sarili na ang ibig sabihin, ito ay nagpo-point out sa ating self. Na kung bibigyan natin ng letter, ito po yung salitang I sa ating sarili. Ito po ay nag-umpisa kay Lucifer, kay Satan mismo, at ito po ay inimpose niya o pinamana niya sa mga tao sa mundo. Tingnan natin yung Isaiah chapter 14. Ito yung tinatawag na 5 I will of Lucifer. Kaya siya ay itinapon mula sa langit. Ang sabi ng text, 14:12 to 14. Ang sabi po ng chapter 14 ng Isaiah, verse 12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 13, For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. And then verse 14, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Mga kapatid, nung si Lucifer po ay madaya ng kanyang sarili, ito po ay pinamana niya sa mga tao. So lumalabas po sa Biblia na ang unang-unang creation na nadaya ng kanyang sarili ay walang iba po, kundi si Lucifer. Si Lucifer na ginawa ng Diyos, created siya ng Diyos na perfect according sa Bible. At dahil sa kanyang angking kagandahan, siya po ay masyadong nagmataas at gusto niyang abutin ang langit at maging katulad ng Diyos. Pero since siya po ay tinapon sa lupa, ang lupa po ay inimpluwensya niya sa pamamagitan ng pagkakasala ni Eva at Adan. So ayun po ang umpisa, kaya po ang tao ay naging ma-proud sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, sa tutusin, ang tao po ay nilikha sa lupa, di po ba? Kung titingnan po natin ang lupa, ito po ay galing po sa Latin word na humus. Ang lupa po ay galing sa Latin word na humus, na ang ibig pong sabihin, ang isang tao created by God na may humility. Kasi galing po tayo sa lupa eh. Kaya ang tao dapat humble siya. Pero since nagkasala ang tao, nawala po yung humility sa tao at naging mayabang. And then, nung tumagal, gusto nang maging katulad ng Diyos. Ito po ay nagumpisa kay Lucifer, according sa Biblia. So mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga sarili na tayo po ay hindi madaya at bumagsak o ibagsak ng ating mga kayabangan o pagiging palalo sa buhay. Ngayon, may tatlong subpoint po ako na ibibigay sa inyo kung bakit ang pride ay deception sa ating buhay. Number 1, ang pride po ay nagbablind para sa ating awareness. Blinding self-awareness. Sa kadahilan ng tayo po o ang tao ay masyadong silaw na silaw sa spotlight ng mundo, siya po ay nabubulagan sa tunay na katatayuan ng kanyang buhay. Kaya po nagiging ganon. Hindi niya nakikita yung tunay na estado ng kanyang buhay na siya ay galing sa lupa at ayaw niya nang tumuntong sa lupa. Kaya nga may mga kasabihan, baka makalimutan mo na nakatungtong ka pa rin sa lupa. Hindi po ba? Kasi tayo po ay mula sa lupa at huwag nating kakalimutan lagi sa ating buhay na tayo ay nakatungtong sa lupa. So ang isa pong subpoint natin
when it comes to sa deception ng pagiging proud, ay binubulag po nito ang ating awareness sa tunay na estado ng ating pagkatao. Natin yung verse ng Obadiah chapter 1 verse 3. Obadiah chapter 1 verse 3. Obadiah chapter 1 verse 3, kapatid na Jeya. Sabi po ng Biblia, the pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground. Ang nagsasalita po dito, ang pinapatamaan po ni Obadiah, ay ang Edom. Dahil ito po ay nasang mundo at napakalabukasan. Kaya nasabi ng Edom na walang sinuman na pwedeng mapapasak sa kanilang buta. Sa kanilang salita po, sa buhay, sa atin, para hindi natin makita yung tunay na estado ng tunay na pagkatao ng isang tao. Number 2, bakit po ba ang pride ay deception o dinadaya ng pride ang ating sarili? Number 2, ito po ay nagbablock ng ating spiritual growth, blocking spiritual advancement. Mga kapatid, kung tayo po ay proud o ma-pride sa ating buhay, asahan po natin yan na hindi po lalago ang ating spiritual na aspeto ng pagiging Kristiyano. Ang proud man po kasi, ayaw po niya nang sumusunod siya sa patakaran ng isang community o sumusunod siya sa patakaran ng isang tao. Hindi po yan nagpapakababa, kundi lagi niyang iniisip, siya ang bida. So sa madaling salita, ayaw niyang matuto sa pamamagitan ng karunungan ng Biblia. So binablock po nito ang spiritual growth ng ating pagkatao. Kaya mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga sarili na tayo po ay hindi makitaan ng manifestation ng pride. And then pangatlong subpoint, building separation to Almighty. You are building a life separated to God. Kung tayo po ay ma-pride, nagbibuild po tayo ng isang buhay na hiwalay sa Diyos. Alam naman po natin na ayaw ng Diyos ng taong ma-pride. Tingnan po natin Romans chapter 8 verse 8. Ang sabi po ng Romans 8:8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Mga kapatid, ang manifestation po ng proud man o pride ay flesh. At sinabi po ng Biblia, ang sinumang tao na nasa flesh ay hindi po pwedeng magkaroon o hindi niya pwedeng ma-please ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. So mga kapatid, iyon po ang mga dahilan kung bakit ang isang taong ma-pride ay nagbibuild ng kanyang buhay na hiwalay sa Diyos. Kaya po tayo nandito sa church, lumalapit po tayo sa church para lumago sa pananampalataya, hindi po para mapalayo sa Diyos. Amen? Amen. Number 2, points. The killer pride. Bakit ba siya killer? Because it is divisive. Divisive. Sabi ng Proverbs chapter 13, verse 10, only by pride cometh contention. Only by pride cometh contention. Ang bunga po ng pride
ay paghihiwalay o pagtatalo. Pagtatalo sa isang relasyon, sa isang samahan, ayan po ang kinababagsakan ng pride. Sa mag-asawa, sa church, sa kaibigan, kapatid, kapitbahay o dalawang tao na magkalapit, ito ay paglalayuin ng pride. Yun po ang sabi ng Biblia, only by pride cometh contention. Pride leads to stripes. Pagtatalo-talo ang nagiging bunga ng pride. Sa mag-asawa naman po, ito po ay isang bagay na madalas nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Mag-uumpisa po yan sa hindi pagpapansinan, mauuwi sa hindi na pagtabi sa asawa, and then yung pinaka-worst, maglalayas ng bahay. Bakit? Dahil lamang po sa pride na hindi naibaba. So, ganun po kahalaga ng pride na dapat ay pinapatay natin sa ating mga buhay. Pride will always be the longest distance between two people. Sa relasyon, mahalaga ang pagpapakumbaba. Hindi laging kailangan ng panalo sa argumento. Minsan, mas malaga ang pagkakaintindihan. Ang pride ay parang pader na ikaw mismo ang nagtayo. Habang mas mataas ang pader, mas mahirap bumuo ng tulay pabalik sa relasyon. So, pader representing pride. Habang mas mataas po ang pride, mas mahirap bumalik sa isang relasyon. Samantalang, kung tutuusin, kung tayo po ay magpapakumbaba, napakadaling bitawan ang salitang sorry o napakadaling bitawan ang salitang patawad. Ang problema lamang po sa mga tao, ang mga tao po kasi ay niisip nila na ang pride ay kabawasan sa kanilang dignidad, kaya ayaw nilang ibaba. Sometimes ganun po ang nangyayari sa maraming tao sa mundo. At ine-expect natin sa mga Kristiyano na ito ay hindi dapat nangyayari. Dahil ang tinuturo po ng Biblia, dapat ang mga mananampalataya ay laging nagpapakumbaba. Ang mga simpleng bagay tulad ng paghingi ng tawad o pag-amin ng pagkakamali ay nagpapakita ng maturity at humility. So mga kapatid, be aware sa manifestation ng pride sa ating buhay. Tingnan po natin yung Proverbs chapter 21, verse 24. Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. Mga kapatid, kung tayo po ay nasa attitude ng pagiging mapagmataas, ang lagi pong kababagsakan nito ay laging pagtatalo sa ating buhay. Meron ba kayong nakitang isang tao na laging nagmamataas sa kanyang buhay o sa kanyang sarili at gustong-gustong makasama ng ibang tao? Gusto ba ng isang tao o gusto nyo ba na ang lagi nyong kasama ay laging mapagmataas? Ako po, ayoko po ng ganun kasi unang-una kahit sa unbeliever ay maaasiwa po na makasama ang isang taong ganun, ang attitude. Mas lalo na po siguro kung tayo po ay Kristiyano. Bumabangga po kasi yan doon sa ating testimony na tayo ay nabautismuhan at nakasama na ni Kristo sa pagkamatay sa krus sa ating lumang pagkatao. Tapos makikita tayo ng pagmamataas sa ating sarili. Hindi po pupwede yan sa isang Kristiyano. Amen? Number 3, the killer pride, it is destructive. Ang sabi po ng text na binasa natin kanina, sa Proverbs chapter 16, verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before fall. So mauuna po yung pagyayabang bago ang pagkabuhan at pagkasira.
Laging pagyayabang po ang mauuna bago po tayo mabuwal o ma-destroy. Yung po ang galing Pastor Noel na hindi makakalimutan, ang ano ang sa taong mayabang, laging mapapahiyayan sa huli. Laging mapapahiyayan sa huli. So mga kapatid, ang pride ay nagiging daan sa atin para maging mapagmataas tayo sa buhay at tingnan natin yung ating kapwa na mababa compare sa ating buhay. Yung estado ng buhay natin ay hindi natin pinapantay sa tao sa ating paligid o maging sa mga tao na nakakasalamuhan natin sa buhay. Lagi pong ang gusto ng isang tao na ma-proud ay laging nasa kanyang spotlight at laging gusto niya siya ang angat sa iba. Sa Biblia po, may dalawang tao na sa sobrang pagmamataas, sila po ay binuwal ng Diyos. Since nandun tayo sa point na distraction o destructive, ang tinutukoy ko po na karakter sa Biblia ay ang mag-amang Nebuchadnezzar at Belshazzar. Sila po ay matatagpuan natin sa Book of Daniel, sa chapter 4 at saka chapter 5. Bigyan lang po natin ng konting recap ang kanilang buhay. Si Nebuchadnezzar po, siya po ang sumakop sa bansang Israel during that time. At kinuha niya ang Israel into captivity. Dinala niya po ito sa Babylon. Siya po ang hari ng Babylon during that time. Ang Babylon po, ito po ay ang Iraq sa panahon natin ngayon. Kaya nga ang Iraq, gumigera pa rin hanggang ngayon sa Israel eh. Ayaw pa rin magpatalo, ayaw pa rin magpakababa ng Iraq. So, to make the story short po, si Nebuchadnezzar, dahil sa kanyang angking kalakasan during that time, at kayamanan, at kasikatan, siya po ay nasilaw ng kanyang tinatamasa sa buhay. Dahil imagine, nasakop niya ang Israel na once naging pinakamalakas na bansa during that time. Take note, during that time po, siya po ang pinakamalakas sa buong mundo during that time ng panahon ni Nebuchadnezzar. Isang araw, siya po ay nanaginip ng isang puno. According sa kanyang panaginip, siya po ay nanaginip ng isang malaking puno na ito ay tumaas hanggang langit. At nakita niya ang mga anghel, o may nakita siyang anghel na pinutol ang puno. To make the story short, ang kanyang panaginip, wala pong makapag-interpret ng kanyang panaginip at pinatawag ang Israelite na si Daniel. Si Daniel po ang nagbigay ng interpretation sa kanyang panaginip at sinabi na ang puno na yung nakita na napakatayog ay walang iba kundi ikaw. Ito po ay diniktahan na ng Diyos at puputulin ito dahil sa iyong kayabangan at kapalaluan. Mababasa niyo po si Nebuchadnezzar sa chapter 4 ng Daniel, Book of Daniel. And then siya po ay naging parang siraulo during the time. Dahil sa kanyang kayabangan, katalinuhan, kapangyarihan at kalakasan, itinapon po siya sa labas ng palasyo at nabuhay sa wilderness na parang hayop ng 7 taon. Imagine, ikaw yung pinakamalakas na hari, tapos parang nasiraan ka ng ulo, hindi mo na gamit yung kaharian na ibinild mo, na during that time, ito yung pinakamagandang kaharian na itinayo ng isang hari. Itinapon sa kagubatan at nabuhay nakasama ng mga hayop, kumakain ng damo. Ang sabi ng scripture sa Daniel chapter 4, ang kanyang buhok ay umaba, ang kanyang kuko ay naging parang kuko ng mga agila. Ganun po yung dinanas ni Nebuchadnezzar. At kumakain po siya ng damo. At glory to God, dahil ipinarana sa kanya ng Panginoon yun, at siya po ay namulat at nagpakumbaba at the end. Pero, katulad na sinabi ko kanina, mag-ama po yan eh. Yung kanyang anak na si Belshazzar, sa chapter 5 naman ng Daniel, ay iniidolo ang kanyang ama sa pagyayabang o pagiging palalo o mapagmataas.
Dahil si Belshazzar po, during the time na ang naging hari, at malakas na hari during the time, ang ginawa niya ay laging nagpapapiesta sa kanyang kaharian at pinakuha niya ang mga kagamitan ng Israel sa templo ng Israel, yung mga gold cup ng templo ng Israel. Kung sino yung nakabasa ng Book of Exodus, di po ba napaka-sacred ng mga yon na ginawa doon sa ano. Kinuha niya yung lahat ng mga cup at ginamit nila sa inuman dahil mga gold yung cup na yun eh. And then on the spot sa kanilang pagdidiwang, pag-iinuman, may kamay na lumabas doon sa pader. Mga kapatid, sinasabi ko lang ito dahil ang ating subpoint, ang ating point ay distraction. Patungkol doon sa pag-iibangan. Gusto ko lamang i-point out ang isang taong mayabang na iputong binabagsak ng Diyos. Bilang mabasa ang kamay doon sa pader at sumulat ng isa ng mga salita na ang sinasabi ay mene, tekel, o parsin. Ang sabi po ng scripture. Tapos, wala pong maka-interpret na mga encantador during that time sa kanyang palasyo. And then to make the story short, pinatawag po muli si Daniel at ininterpret ni Daniel ang mga nakasulat sa pader. At sinabi ni Daniel na kinuha na ng Diyos sa oras na to ang iyong kaharian. And then to make the story short, nung kinagabihan na yon, ang haring Belshazzar po ay napatay at nasako. Nung gabi din na yon, nagdidiwang sila. At kinuha ito ni King Darius. Si Darius na yung sumakop sa kanila during that time. So ang ibig lang po nating i-point out dito mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, pride goes before destruction. Ang pride po ay parang cancer na sumisira sa ating buhay, sa ating pagkatao bilang isang Kristiyano. Dapat po natin itong bantayan. At hindi tayo dapat makitaan ng mga manifestation ng pride. Ang objective po ng ating message today, mga kapatid, ay para ipaalala sa atin bilang isang tao at higit sa lahat bilang isang mananampalataya na tayo ay may mga tuntunin dito sa charts. Ikaw ay, let's say, ikaw ay nagagamit sa ministeryo ng Diyos. Ikaw ay nagba-Bible study. Ikaw ay may minister. Umaawit ka, tumutugtog ka. Nagagamit ka sa madaling salita sa iglesia. O may capacity ka na tumulong sa church. Ang ibig ko lamang pong iparating sa atin, mga kapatid, huwag po nating ipagmalaki ang mga bagay na dinadanas natin sa buhay natin ngayon. Kung tayo po ay nagagamit ng Diyos sa kanyang ministeryo, ito po ay isang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Lagi po nating ilagay sa ating isip na ang mga bagay na ating tinatamasa ay isang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 15. Tingnan po nga natin. Ang sabi ni Paul, by the grace of God, verse 15, chapter 15, verse 10. Sorry. By the grace of God, I am what I am. Ito po ang statement ni Apostle Paul. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Sabi ni Apostle Paul, ang dinanas ko, mas pa sa lahat. Ang pinapatungkulan niya rito ay mga apostol eh. Pero sinabi niya bandang ulo, yet not I, but the grace of God, which was with me. So mga kapatid, kung meron mang may pagmamalaki si Apostle Paul sa kanyang mga trabaho o ginawa sa iglesia, ito po ay ang grace lamang ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kaya gusto po nating ipalala sa mga kapatiran na kung meron po tayong mga
bagay na tayo po ay nagagamit sa iglesia, lagi po nating ilalagay sa ating isip na ito po ay pagpapala ng Panginoon. Kung may capacity tayo magbigay, ito po ay pagpapala ng Panginoon. Kung may capacity po tayo na tumulong sa church, ito po ay pagpapala ng Panginoon. Lahat-lahat ng nasa ating buhay na dumadaan sa ating kamay, ito ay pagpapala lamang ng Panginoong Diyos sa ating buhay. May isang story po, hindi po ito sa Biblia, dito po tayo magtatapos. May isang palaka, ito narinig niyo na po ba ito yung story na to? Ito po ay isang story ng isang palaka at ng dalawang uwak na magkakaibigan sa bukid. Habang ang palaka ay nasa bukid na tumatalon-talon, nakita niya ang dalawang uwak na lumilipad ng matayog. At nang bumaba yung dalawang uwak, ang sabi ng palaka doon sa dalawang uwak, mga kaibigan, ang galing nyo naman lumipad. Alam nyo, gustong-gusto ko rin lumipad ng mataas. Gusto kong makita ang view mula sa itaas, katulad ninyo. Ganun ba, kaibigan palaka? Sabi ng uwak. Meron ako naisip, ang sabi ng palaka. Etong stick, ay hawakan nyo ng dalawang tuka nyo, kasi dalawa po yung uwak eh. So, ibig ng palaka, nahawakan ng uwak yung magkabilang stick sa pamamagitan ng kanilang tuka. At yung palaka naman ay kakapit doon sa gitna, kasama ng kanyang bunganga. Nakakagatin niya yung stick at nakakapit siya doon sa gitna. At nilipad yung dalawang uwak. Siyempre, kapag lumipad yung dalawang uwak, kasama yung palaka. So, sa madaling salita, nagawa po nila na ang palaka po ay kumapit at kinagat niya yung stick at lumipad yung dalawang uwak. At habang lumilipad po yung dalawang uwak, may isang bata po na nakakita sa kanila. Ang sabi ng bata, ang galing naman ng palaka na yun, nakakalipad. Nakita niya, lumilipad eh, yung palaka kasama ang dalawang uwak. Ang galing ng palaka, nakakalipad. Ang galing nila, nakakalipad. Sino kaya nakaisip nun? Narinig ng palaka. Ang sabi ng palaka, ako, gumanon yung palaka. Nagsalita. Nakalimutan niya na siya ay nakakapit doon sa stick. At dahil sa kanyang pagmamalaki, nasasandaling siya ay nasa taas, nabitawan niya yung stick. At siya po ay nahulog. And then to make the story short, siya po ay namatay. So ibig natin iparating lamang na sa pagmamalaki natin, hindi po tayo forever na nasa taas. May mga times din sa ating buhay na tayo po ay nasa baba. Kaya ang paalala po ni Apostle Paul, doon sa ating text na binasa kanina, wag po tayong magmalaki at wag nating isipin na tayo ay something. Doon sa Galatians chapter 6 verse 3. Lagi po nating ilagay sa ating mga isipan kung ano po ang tunay na estado ng tunay na buhay dito sa lupa. At bago po tayo maging palaka, pumunta po tayo sa ating verse. Paano po natin mababantayan ang ating mga sarili? Ang sabi po ng Biblia, guard your heart. Guard your heart. Tingnan natin yung verse na Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs 4:23. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mga kapatid, sa puso po ng gagaling ang lahat ng issue ng buhay. Kaya kung ito po ay lagi natin nababantayan, hindi po dadating sa point na tayo po ay magiging mayabang sa ating buhay. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po, Ama, sa kapahintulutan mo na ma-share ang message na ito, Panginoon, sa mga kapatid sa iglesia. Salamat sa pagpapaalala sa aming mga buhay ng tunay na estado ng aming mga buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo,
ay hindi po dapat kami kakitaan ng anumang manifestasyon ng pagyayabang sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil bilang isang tagasunod mo, Lord, kami po ay napapalaanan palagi ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.